We are now live. Minsan pa po kami ay bumabati sa lahat ng ating mga kapatid, mga taga-subaybay natin ng magandang araw, hapon o kaya'y gabi. Saan kayo naroon, maaabutan sana kayo ng mga katotohanan ito na nasa mabuting kalagayan po. Kapatid na Jeriel. Magandang gabi po sa inyong lahat. At medyo nag enjoy tayo kapatid na Erning sa sikat ng araw dito sa lugar natin ngayon sa San Diego. Mabuti Napakaganda. naman. Oo. Bueno, tayo tutuloy na po sa ating panalangin. Panginoon po namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na muli po kaming makapag-aral ng iyong mga salita. Dahil dito'y aming hinihiling sa iyo na pakibuksan mo po ang aming mga puso't isipan upang aming ganap na maunawaan ang iyong banal na kalooban at ito ang aming maisakatuparan sa araw-araw ng aming buhay. Pakigabayan mo po kami ng iyong Espiritu, ang Santong Espiritu na siyang pumapatnubay para lalo naming maunawaan ang iyong katotohanan at ito po ang aming sama-sama na pahalagahan, sundin sapagkat ito ang pinakatanglaw upang kami mamalagi sa katotohanan. Umaasa kami na tinanggap mo pong aming pakiusap. Ang lahat ay aming hinihiling sa pag-asang pinatawad mo na rin ang aming mga pagkakasala sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ano po ang ating paksa sa ating pong pag-aaral sa ating podcast ngayon, kapatid na 202 episode na tayo, no? Mga kapatid. 202, ano? Kalain nyo, no? 202. Kaya, ang dami na. 800 na lang, 1,000 na tayo. Kaya, ilang taon yan. Okay. Puntahan natin ang ating yung itinatanong sa atin ng ating mga May nagtanong tagapakinig. na naman sa atin, no? Nagpadala. Siya ay kasalukuyang miyembro ng isang relihiyon, yung pinanggalingan natin. Mhm. Mhm. Ayan, ang sabi, why must so-called religious leaders be involved in government? Oh, sorry. Meron palang natakpan lang ano. Yun. Why must so-called religious leaders not be involved in government day-to-day decision-making and implementation of laws and regulations? Ayan, Na, paano nyo isa-summarize sa Tagalog yan? ano daw, sabi nga, bakit hindi dapat na ang mga religious leader ay ma-involve sa pang-araw-araw na gawa ng gobyerno, lalo na doon sa decision making at pag-iimplementa ng mga batas at regulasyon. Or pwedeng sabihin nyo, bakit mm, hindi dapat makialam? o hindi dapat sumama, makisawsaw yung religious leader. Kaya nga meron tinatawag na separation of church and state eh. Pabayaan na, alam nyo, noong binuo ang pananampalataya, no? Ang inilagay ay ang Panginoong Yahusha at ang mga apostol. Ang trabaho nila, i-preach ang batas ni Yahusha o batas ng Diyos sa panahon ni Yahusha. Ngayon, doon sa pagkakataon na yon, sa Roma, inilagay din doon na ang Diyos naglagay din ng iba pa na mangangasiwa sa tao. Pero hindi yung mga religious preachers, yung mga government officials na dapat magpasakop tayo doon. So magkabukod na nilagay ng Diyos yun eh. No. Meron po ba Eh, tayong mababasa sa bagong tipan o kahit sa lumang tipan na yung mga sa bagong tipan yung mga apostol nakialam doon sa pamamalakad ng gobyerno? wala tayong mababasa. Yung dating nagpapalakad ng gobyerno, na si Apostol Pablo kasama sa Sanhedrin, di ba? Yeah. Umalis sa Sanhedrin at naging apostol. Oh, yung iba naman diyan, iglesia, tapos naging senador. Oh, baliktad di ba? Dapat hindi kayo makikisali diyan. Yun nga. Bagay, yan ang bili noon nung dating tagapamalang pangkalahatan natin nung araw di ba? Hindi daw dapat nakikilahok sa politika Pero actually, hindi na uso yata ngayon yun sa kanila. At ang sabi ay siya daw ay binigyan ng kapahintulutan ng kasalukuyang leader nila
At Mhm. yung pagpapahintulot na yon, absoluto yon, hindi pwedeng tutulan yon ni naman. Oh, yeah. Hindi puwede. Kaya tinanong pa nga nung nag-i-interview, bakit ikaw lang ang pinayagan? Meron din Oo, daw nagpapaalam, hindi pinayagan. Wow! siya lang. So, paborito ka pala brother ano, 'di ba? Paborito ka. Yun lang yan, eh. Anong Ngayon nagawa mo? Palagay ko dito, palagay ko hmm, sa susunod na eleksyon may mga ipapasok pa sila na may papasok Baka pa, meron pa yan, oo. sigurado. Mhm. Ngayon dito, ang prinsipyo ng separation of church and state, paghihiwalay ng simbahan at estado, no? Mhm. Hiwalay, hindi puwedeng magsama 'yan. Yeah. Hindi ka puwedeng magsama na ikaw ay mangangasiwa ng isang bansa at ikaw ay mangangasiwa din ng relihiyon. Oh, sa Pilipinas ito'y nakasaad sa konstitusyon noong 1987, kung saan nakasaad na ang ugnayan ng gobyerno at relihiyon ay dapat manatiling hiwalay at hindi Mhm. nakikialam sa isa't isa. Ano Yeah. sabi ni Rod Navarro, kapatid na Jeriel? Aba, yang mga relihiyon kanya nasa Biblia kayo, 'di ba? Mhm. Oh, ang i-endorso niyo, ang Diyos at ang Kristo. Ba't kung sino-sino ini-endorso niyo? Oh, kita mo alam na, niyo, mabuti pa yun. Oh, ang pinagtataka ko lang, hmm, bakit parang nagkaroon ng absolute power itong leader ng INC sa kanyang mga miyembro, lalo na sa mga ministro, na nabuo pa nila yung slogan na obey and never complain. Naku, oo nga, meron One ngang with yeah, EVM. ayan, naku, yeah. Ginawang BBIP itong si chairman. Mhm. BBIP. Kailan natin narinig na tinawag na VIP ang Kristo? Oh, Never. never, never. Never. Sa salita, sa kasulatan, wala. Pero dun sa Philippine Arena, no, nandun kami noong 2014, Mhm. merong isang ano doon, no, yung parang opisina na binabantayan ng mga gwardiya. Nakalagay doon nakapaskil, oh, VVIP. Wow. Ba, sabi ko sa first time ako nakakita noon, sabi ko, VVIP. Ano 'yan? Papasok ba ang Kristo diyan? Mhm. Ay hindi, sabi, opisina 'yan ng ating, tagapamahalang pangkalahatan. Sabi ko, wow. Nak 'Yun yung araw na do'n nagsimula yung parang sabi ko, para ako nasa kulto, ah. mhm. Yeah. So ngayon, malala ang masyadong ang tawag natin nga, adulation, Yeah. yeah. reverence. Ay meron tayong nakitang video sa YouTube, public 'to, 'no. So, ipalabas nga natin 'yun, naku, Yeah. Palabas teka, natin yung mga ganyan, teka. yung paraan nila. At bago pa natin ipalabas 'yan, mayroon akong nakita na libo-libo ang mga oordinahan na mga nagmiministro at yun ay talagang ipinagmamalaki nila. Mhm. Nang akala mo ang batayan sa kaligtasan ay yung pagdami ng mga tagapagturo. Marami ngayon tagapagturo, pakibasa nga natin ito kapatid bago natin ituloy yan sa Oseas 4. Marami ngang tagapagturo una, ha? Maraming tagapagturo, marami ang tinuturuan kaya konklusyon, marami maoordinahan. Maraming tagapagturo kapatid na Jeriel, pero gaya ng ating nagawa at nakausap dati, ay hindi niya masagot-sagot yung ating mga katanungan. Mhm. Nagtuturo na hindi naman kayang sagutin yung tanong natin. Yeah. Ano ngayon ang pinagmamalaki nila, ha? Biglang sabihin, para sa kanila kumot sila'y marami, sa Diyos na sila. Ang sabi rito sa Oseas 4:7 Tagalog ano, habang dumarami kayong mga pari, dumarami rin ang mga kasalanan ninyo sa akin. Ipinagpalit ninyo ang luwalhati ng Diyos sa nakakahiyang mga Diyos-Diyusan. Hindi ba ang Diyos-Diyusan ay hindi tunay na Diyos? Yeah. Dumarami yung mga pare o tagapagturo. Ano naging resulta? Dumarami rin kapatid na Jeriel at kapatid na Henry ang nagkakasala. Bakit dumarami din ang nagkakasala sa pagdami ng mga tagapagturo? Kasi ang kanilang itinuturo, lason ng kaluluwa. Ano yon? Abay, ipinagpalit nilang luwalhati ng Diyos sa nakakahiyang mga Diyos-Diyusan. May mga Diyos-Diyusan diyang ribulto, nakatupeng. O di ba? Mayroon Mhm. namang taong
tagapang-aral na tupay din. O, di ba Diyos-Diyusan yan? Nakakahiyang mga Diyos-Diyusan. Ano lang Kaya, ibig sabihin? Hindi ho sukatan o barometro na ika'y totoo na kung may marami kayong mga kapilya, marami kayong naipagpapagawa mga building, marami kayong mga natutulungang mga tao kuno, pero ang totoo meron silang mga hidden agenda sa kanilang pagtulong sa mga tao na akala mo ang maamot, matulungin, pilantropo, pero after all, ang kanilang hangad naman, "Hoy, makinig kayo sa doktrina, may pamamahayag, o may kaya meron silang ulterior motive, bigyan mo ng pagkain 'yan at makikinig 'yan. O sa makatuwid, hindi ho batayan ang pagdami ng tagapagturo at mga tinuturuan at maoordinahan para sabihing ika'y sa Diyos na. Nung panahon nga ni Elias, marami yung Diyos-Diyusan ni Baal, yung mga katulad ni Baal, ang dami nilang mga Diyos-Diyusan nun, 'di ba? Hanggang sa ang natira na lang na propeta ng Diyos ay si Elias at gusto pa siyang patayin. Nagsumbong siya sa Panginoon Diyos, 'di ba? Ang sabi niya, "Ako na lang ang natitira at gusto pa nila akong patayin." No, meron akong itinira, mga hindi sumamba sa Diyos-Diyusan. May itinira ang Diyos, remnant 'yon. Sa makatuwid, ano ho, bago natin ipakita yang kanilang, video na 'yan, ano ho, hindi sukatan o kaya'y barometro na ika'y totoo na kung marami ang tagapagturo ninyo at marami kayong tinuturuan at marami ang maoordinahan, mga kapatid. Hindi sukatan po 'yon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, marami ang mangangaral ng ibang aral. Marami ang lilitaw na mga bulaang mangangaral. Kaya ang sukatan, ang sabi ng Kristo, ang aral ko'y hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sa makatwid, ang sukatan, aral, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry. Aral tama. ang ating pakikinggan. Kaya nga ang sabi doon sa ating laging binabasa sa Acts 17:10-11, ang sabi na ang mga tao taga Berea ay they are more open-minded than those from Thessalonica, sapagkat kanilang pinakikinggang mabuti itong pangangaral ni Apostol Pablo, pero hindi lang humahangga sa pakikinig, kapatid na Gerald ka Henry. Nagsiyasat sila. Pagka binasa pa nga ninyo doon sa Easy Bible, ang sabi, they studied the Bible. Kaya hindi lang sapat na nakinig, sila mismo po nagbasa diyan sa iglesyang pinanggalingan natin, "Hoy, kayo magbabasa. Bakit? Kami lang na mga ministro at manggagawang magtuturo sa inyo." Bakit nga po? Baka maliligaw kayo. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay nakalihim sa hiwaga. Ano naman ang babasahin nila? Pagka sinabi nilang nakalihim sa hiwaga, ang babasahin nila, yung nakasulat doon sa Roma yata, 16 ba? Ang nakasulat to, 16 something, nang sabi nakalihim sa hiwaga. Kung hindi ako nagkakamali. Pero yung nakalihim na yon, pagka itinuloy mo ang pagbabasa, aba, naihayag na rin ng Diyos. Lihim na inihayag, hindi na natiling nakalihim. Sapagkat ang sabi doon sa 3 Gs ng Efeso, sa pamamagitan ng Ecclesia. Ito siguro, basahin natin ito. Kaya ko lang binabasa dito na mismo sa Bible, ano po, para may palabas natin yung bidyong napakagandang pakinggan. Oo. Pero bago yun, meron pa tayo munang Oh, tignan, mayro'n pa. tignan natin Ito muna ang yung sabi, nila. ito ang sabi sa 3 Gs, no? Ang lihim, sino maghahayag niyan? Upang sa pamamagitan ng Ecclesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan at karunungan, ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. Sa makatid yung lihim na katotohanan o salita ng Diyos ay dumating ang panahon ay naihayag yan sa pamamagitan po ng Ecclesia. Ano ba yung Ecclesia? Binubuo ng mga mananampalataya, tagasunod ng Kristo. Kaya sa pamamagitan ng true believers and true followers of our Lord Yahushua HaMashiach, makikilala natin ang karunungan ng Panginoon Diyos. Kapatid na Gabriel, kapatid na Henry. Anong ating Tama. ipapalabas? Bago natin tayo magpalabas, marami pa tayo munang pag-uusapan. Tama. Yung Ecclesia, no, linawin natin ng konti. Yung Ecclesia, yan ay hindi iglesia, no? Kasi nga, nung isalin-salin yan, no, Ecclesia, iglesia, iglis, church.
Hmm. So, nagkaroon ng dalawang kahulugan eh. Ang naging kahulugan, organisasyon at saka building. Di ba? Mm. Yeah, Church, church. naging church. Pag naging church, organisasyon yan. Yan yung kay Yahusya, yan yung kay sa Kristo, sinasabi nila. Yan ang eklesiya, yun ay kalipunan ng mga tao. Hindi ho yun organisasyon. Doon inipon yung mga sumasampalataya, yung tunay na nanampalataya. Yung tunay na nanampalataya, yun yung alam talaga nila yung doktrina. Yung iglesia, teka muna, bago nga ako magpatuloy, kapatid na Erning, kapatid na Mm. Henry, no? Kasi pinupuna tayo eh. Ang sabi nila bakit ba wala kayong ginawa kundi pag-usapan na lang ninyo yung iglesia ni Kristo? Sabi natin. Bakit para puro iglesia ni Kristo? Hindi lang naman kayo eh, di ba? Kaya kayo inuuna namin kasi sa lahat ng mga relihiyon, kayo lang ang walang alam tungkol sa rapture at saka hindi nyo alam yung 1,000 year na kingdom. Hindi nyo alam yon na kung ano ang magiging buhay doon, kung paano tayo magiging katuwang ng ating Panginoong Yahusya sa pangunguna o sa pangangasiwa doon sa millennial kingdom. Wala kayong alam doon eh. Pati nga yung kaligtasan eh. Ano itinuro namin sa inyo? Kasama tayo diyan kapatid ni Ernie na Mm. nagtuturo eh. Yeah. Kasama na rin magtuturo yung libo-libo. Ilan yan na inordinahan nila? Libo-libo raw eh. Basta libo-libo. Libo-libong inordin nila. Ang ituturo niyan, ligtas kayo sa paghuhukom. Pero incomplete ang ituturo niyan. Ano ang ituturo niyan? Sa paghuhukom, mga kapatid, tayo ay maliligtas. Pag tinanong, kailan ang paghuhukom? Sa ikalawang pagparito ng Kristo. Ayun. Kailan ba yung ikalawang pagparito ng Kristo? Yun yung pagtungtong ng kanyang mga paasaan sa lupa. Ang tanong ito, ano raw sila pagka dumating ng Kristo? Sasabihin anya ng hari sa kanyang nasa kanan. Hindi kayong mga pinagpala, yung tupa, kanan. Yung mga taga-kaliwa, yung taga-kaliwa, saan kayo? Pasaapoy kayo. So, dalawa, Mga no? kambing. Oo. Oo. Ngayon, ang kulang, mga kapatid, lalo na yung mga ministrong nakikinig, yung nakausap nating ministro na ang sabi sa atin, hindi kaya sagutin ito. Di ba? Pagbaba ng Kristo, ang tanong namin sa inyo, may kasama ba o wala? Sige. Sasagot sila, may kasama, binabasa nila yun eh. Binabasa Yung nila Judas. yun. Nakasulat sa Tadeo, di ba? Sa Mm. Tadeo 1:14. Sa paghuhukom niya, kasama niya ang laksa-laksang mga banal. Sa Sino yung Mateo. mga laksa-laksang mga banal? Yun yung mga unang binuhay at mga buhay na umakyat doon sa alapaap at sumalubong sa kanya. Kaya Rapture. kaligtasan nyo sa paghuhukom, sa pagbabalik niya, kasama yun. Hindi kayo kasama pagbalik dahil hindi naman kayo nakasama doon sa unang pagkabuhay. At kung sasabihin nyo, kasama kayo sa unang pagkabuhay, kayo pa rin yung dadatnan dito, abay magulo ang doktrina. Confusing. Confusing yan. Yan ang hindi kayang ipaliwanag ng mga ministro noon at yung mga bagong ordinado nila ngayon. Kasi kaya namin kayo, lagi kayo ang aming nagiging topic, for one reason. Marami kayong di alam, katulad namin noon. Anga rin naman kami noon di ba? At kapatid na Jeriel, hindi lamang yan. Hmm. Sila po ang laging sumisigaw, sila lang ang maliligtas. Oo, sila lang. Ngayon, Yeah. kung kaya malimit nating itapik sila sapagkat sila lang daw maliligtas eh. Kung hindi daw tayo kaanib sa iglesia nila, hindi tayo maliligtas. Para bang nililimitahan nila ang magagawa ng Panginoon Diyos. Kaya ang ginagamit nilang malimit yung Gawa 20:28. Kasi ang tinubos ang wika ng dugo ng Kristo, iglesia ni Kristo. Ba't sa ibang salin, iglesia ng Panginoon? Ba't sa ibang salin ng Acts Iglesia ng Diyos. 20:28 ay iglesia ng Diyos? Di ba? Yeah. Ang ibig bang ano yun? Ba't kayo lang? Ba't tinawag na iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos? Aliwag ba talaga? Ito lang ho po yan, mga kapatid. Ang kay Kristo, yun din ang sa Diyos. Ang sa Diyos, yun din ang sa Kristo. Pag kay na kay Kristo, sa Diyos ka. Di ho ba? Sapagat ang sabi sa Juan 10:30, ako at ang Ama'y iisa sa pangangalaga, sa tupa. Ang tupang nasa kamay ng Kristo, hindi mapapahamak, hindi malilipol. Ang mga tupa sa kamay ng Ama higit na hindi malilipol at mapapahamak
sapagkat ang Diyos ay mas dakila kaysa lahat. Sa makatwid, Mhm. ang Ama at ang Kristo ay iisa. Sa makatwid, itong tinutukoy na mga maliligtas, ito ang tinubos, ito yung mga taong nakinig sa tunay na aral, sumampalataya, nabautismuhan. Ano sa katunayan na ang mahalaga ay hindi yung grupo o religious organization, kundi yung pananampalataya. Sapagkat ang kaligtasan na makakasama sa rapture ay hindi because of the blood of Yahushua. Dahil Mhm. sa dugo, because of the redemptive blood of Yahushua, ang Masiya, Mhm. ang tawag nila Jesus. Pagdating ng panahon na ang Ecclesia ay nandoon na sa langit, magkakaroon dito sa lupa ng 7-year tribulation period. Di ho ba? Na Yeah. para ika'y maligtas naman, aba ikaw naman ang magbubuhos ng dugo para manindigan ka sa panig ng Yahushua at sa panig ng Panginoon Diyos na si Yahuwah. Mhm. Di ho ba? Sapagkat sa rapture, dahil sa dugo ng Kristo, dahil sa grace, naligtas tayo. Pagdating naman ng tribulation period, dahil naman sa paninindigan mo, nabuhos ang dugo mo, naputulan ka ng ulo, dahil sa Ebanghelyo, dahil sa Kristo, may pag-asa kang maligtas pagbaba ng Kristo kasama ng mga raptured Yahushans. Kung Mhm. tawagin natin, yung mga followers ng ating Panginoong Yahushua. Yan ang hindi alam nila. At saka isa pa, meron pa ako napanood sa Facebook, yung gumagamit sila ng AI, yung namamangka na matanda. Hmm. AI eh. Sabi niya, kasi yang si Ingkong, tinutukoy niya si Eli Soriano. Yang si Mhm. Ingkong ay maraming hindi alam yan. Nang sabi ang wika ay maghahari siya dito sa lupa. Aba, eh saan maghahari ang mga maliligtas? Sabi niya, ay sa langit. Sabi, Naku, mali. pambihira ka ako. Mhm. Nag-AI sila, palpak na naman yung AI nila. Sapagkat yung kung ano yung gusto nila, yun din ang sasabihin ng AI nila eh. Eh ang Hmm. pananampalataya nila, maghahari daw sila ng 1,000 taon sa langit. Yeah. Ito kapatid na Erning. O Mm, sige. Sige. Sa langit kayo maghahari. Saan oo, ba nakatira ang Diyos? 'Di ba doon sa langit? oo. Paghaharian niyo rin ba si Yahuwah? Hindi Aba, nila naisip yun. Tsaka ito pa. Marami bang mga hari na nandoon? Sabi nga, magiging hari ang Kristo ng mga Oo, hari. Doon ba yon sa loob ng bayang banal na ginto ang kalsada? O dito mag-isip-isip yun sa kayo. lupa? O ito pa ngayon. Saan mangyayari ngayon na yung mga sundalo ay mawawala na at yung kanilang mga sandata ay gagawing pangararo? Doon Mm, ba yon? O dito? Ayan, yan ang kulang. Kaya kami po dito ay mayat maya, tuwing aming episode, 202 episode, nariyan yung iglesia ni Chairman o iglesia ni Cristo, yung dati namin pinanggalingan. Bakit? Marami po dyan ang nagising na. Actually, thank you dahil bagamat nakatala pa kayo dyan, sabi nga namin din, huwag na kayong malis dyan para hindi nila mahalatang wala na yung pananampalataya nyo sa kanila. No, di ba? Ang pananampalataya nyo sa pagsunod na sa Kristo. tama. Sapagkat yun din ang kalagayan ng unang iglesia. Maraming naroroon pa sa mga taga-Pariseo, pero ano po kapatid na Erning, Aba, pananampalatayang kay Yahushua na ang kanilang tinataglay. Kaya sabi niya, sige pakinggan niyo yung mga nagtuturo ng kautusan ni Moises na mga Pariseo na yan. Pero huwag niyong gayahin. Ibig sabihin, yung tinuturo nila, huwag niyo nang practicein yun. Ha? Hindi rin naman nila pinapractice na yun eh. Yun ang sabi niya. Pero nagtuturo lang sila pero hindi oo, binubuhay. hindi naman ibinubuhay. Kaya kailangan ibuhay. So, kaya kami po, ang aming focus, natural, yung aming pinanggalingang pananampalataya. Sapagkat, yun ang kabahagi ng hula eh. Whether we like it or not, hinulaan yan. Pero, hinulaan ding matatalikod. Ayan yan, Meron ding hula may hulang pagtalikod. At may hula din na dito sa West, mag-glorify sila sa Diyos. sa Dito pangalan ng Diyos. magmumula. Kaya yan ang pagkakaduktong-duktong niyan. Kaya kasama kayo sa hinulaan, kasama kayo sa tinawag, dapat makasama kayo sa napakakaunting nalabi o pinili ng Diyos. Makasama kayo doon. Yan ang aming pananampalataya. Kaya, kapatid na Erning, kapatid na Henry, hindi po kami kaaway. Ito'y susog sa kulang na itinuturo ng libu-libong ministro ninyo at libu-libo pang oordinahan. Kasi isa lang ituturo niyan. Yung itinuro din namin na napatunayan namin, maling-mali. Bakit maling-mali? Una, sabi ng Diyos, kayo templo ko, di ba? Kayo Hmm, templo ko, huwag niyong sisirain ang aking mga templo.
sa pagtuturo na ninyo ng maling aral or corrupted doctrine. Wawasakin ko kayo kapag ginawa nyo yan. Eh, nangyari yan eh. Di ba? So, yan ang open, sabi nga, yan ang eye-opener. Yan ang tinatawag natin na, ano tawag dyan, yung pinaka-pivot, dyan na yung pinaka nag-open ng ating isip. So, teka, Mhm. di ba? Kaya nagsiyasa tayo. Kami po, yung pinapahayag namin sa inyo. Pero huwag kayong magagalit. Alam nyo, kung napupunan nyo, ang mga ministro na nangangaral sa iglesia, kalimitan, pag nagtuturo, kapatid na Erning, parang laging galit. Ito, bigay tayo ng sample, ano? Sige Magbigay nga. tayo ng sample. Pakinggan nyo ito. Ito, pakinggan nyo ha. Ito, teksto ha. Tingnan nyo. Pakinggan nyo lang. Hindi ko na ipapalabas, pero pakinggan nyo. Ito yung paraan ng pagtuturo niya eh. Oh, ayan. Anong problema ang Hindi yan. Yung isa pa. Ito pala Ay, yung drama yung isang yun. ito drama to eh. Ito drama to eh. Yung isa, yung Yung isa muna. Para ito magising ang muna, mga ugat isa natin. muna para maganda-ganda. Ito, yan. Ito 'yon. Ito paraan ng pagtuturo. Sige. hindi dahil sa walang kasisindakan, meron. Hindi dahil sa walang katatakutan, meron. Ang dami nga eh. Pero dahil alam niya, may Diyos siya. May Kristo siya. At sa panahon ng pagsambay, pakikinggan ang kanyang panalangin. Namamalagi ang tiwala at pag-asa at katatagan ng kanyang pagkakilala. Kaya, ulitin. Ayan, kapatid na, pinaririnig lang natin yung estilo ng kanilang pangangaral, pang pagtuturo. Ano ba masasabi natin diyan sa pagtuturo na yan? Noong araw, parang napakaganda pakinggan yan nung nandun pa tayo, no? Pero ngayon, naiisip mo, teka muna, hindi na napapanood niya. Ano ba yung sinasabi ni kapatid na Henry tungkol dyan? May sinasabi si Ka Henry dyan. Ang tawag natin dyan, So, 1980s. Oo, nako. Wala pang internet, no? Kaya noon, parang ayos yung mga ganyan, eh. Mhm. Tanggap. Pero ngayon, pag pinakikinggan yan, nakakaano pala, no? Nakakarindi sa tenga. Yeah. Hindi yung content ang sinasabi niya. Hindi. I mean, Yung paraan. wala tayong problema doon sa mga materials sa sinasabi niya. Yung estilo, Yeah. yung bang, hindi ba namin maiintindihan yung sinasabi mo kung maayos lang namin maririnig, di ba? I mean, kahit naman i-communicate mo sa amin yan ng hindi pasigaw, maintindihan namin yan. Yeah. Ba't Totoo yan. kailangan pasigaw? Ano ba kami? Natutulog ba kami? Baka nga tulog ka, Brad. Ito, kaya Ito ang tanong ko, no? Ito ang tanong ko. Pag nakita ko siya ng harapan, tatanungin ko siya, direct, sabihin ko, brother, walang galang na po, meron na bang nagsabi sa inyo na honestly nagsabi sa inyo na alam niyo nakakainis na ho yung style niyong ganyan. Yeah. Kasi nakita ko yan batang-bata pa ako, no? 80s. Mhm. 80s. Ganyan ang style niya. 90s, ganyan ang style niya. 2000, ganun pa rin. Dekada 2010, ayun, nakita niyo siya, nagsisigaw siya dun sa rally nila, yung hostage siya. Yeah, Na? yeah. Walang pagbabago. Tapos dekada 2020s, nangangalahat, lampas na tayo sa kalahati ng dekada 2020s. Ganun pa rin ang style. Parang isipin nyo, wala bang wala bang nagko-coach dito na, brother, alam mo, luma na yung style mo na yan eh. I mean, Yeah. pwede ko, Laos. alam nyo, kung may contact ako ako talaga kung may direktang contact ako sa kanya. Dati mayroon akong number niya dahil Mhm. naging boss siya ng kapatid ko So, kakausap ko siya doon. Ngayon, wala na. So, kung makakausap ko siya ng direkta, magiging honest ako sa kanya, no? Alam mo, hindi naman tayo kailangan maging magkaibigan. Pero payong kapatid lang to, no? O Mhm. payong kaibigan, o kahit hindi payong kaibigan, payong tagapakinig na, Bilang kapwa-tao, yeah, o magkakapwa-tao. kapwa-tao na, alam niyo, nakakainis siyang style na yan. Wala ba Yeah. nagsasabi sa inyo? Yeah. Lumang-luma na yan eh. Time Yeah. to change, sabi nga. Time to adapt, di ba? Kasi ang mga, lalo na ngayon, yung tinatawag natin na Gen Z o yung mas bago pa sa Gen Z. Yeah, yung X yata. Oo, ako naman tawag nila doon, di natin.
Pero naiirita sila sa mga ganyan. Tsaka Yeah. yung paawa effect. Pakinggan nga natin yung isa yung ano, nako, Ito naman yung isa. Ano? Yan yung isa parang galit na galit. Ano? galit Ito na. naman Yun, ay Actually, nakikita niyo yung ugat doon sa leeg niya, yung parang talagang kala niyo mapapatid na, no? para sawa na yung ugat eh, no? Kalaki. Tsaka, kumbaga sa ano, sabihin mo man, halimbawa, sabihin mo, alam mo, mahal na mahal ko kayo eh. Di ba? Masarap pakinggan yun. Mahal na mahal ko kayo mula itong sa pasigaw. mahal. Pasensya na kayo. Binibigyan ko lang ng diin, di ba? Pagkapasigaw, kumbaga sa ano, yung manok gusto ng palay. Pero pag ibinato mo yung palay, tatakbo yung manok. Ganun lang. Ay, Hindi, tama. tsaka ito. Di ba? Hindi ba pwedeng i-emphasize ang isang punto nang hindi kailangang nakakarindi? Pwede. Na, Pwede, di ba? pwede. Actually, alam mo, ito pa isang emphasis ano, sa pinag-aralan natin sa ministeryo. Sabi nga nung panahon nun, si kapatid na Vivencio Pineda, pagka meron kang ganun tapos bigla kang bubulong, emphasis din yun. Ayun, alam nyo pala, Oh. malumanay. Oo, Actually, yun nga, tama kayo, no? Yung minsan yung pamalumanay, yeah. parang doon pa kayo mas uy, ayos Yeah. yun di ba? Emphasis din yun. Kapag sinabi mo, ganito, yung ehemplo ni kapatid na Bining nung araw. Sabi niya, ano ang kaligtasan? Ayan. Ano ang mapatatanggap natin kung tayo susunod sa kanyang mga kautusan? Walang iba kundi kaligtasan. Pahina, ano? Biglang humina. Di ba? Hindi, yung isa lalong tumataas parang pataas ng pataas. Ito naman, halatang-halata naman ito. Ito pa yung isa, no? Kasi, alam nyo, mga ministro na kasama namin, hindi kayo mapunan ng mga kapatid nyo dyan Ayo. Kami na pumupuna kasi sumusulat sila sa amin. Sinasabi punayin daw kayo. Mahal namin kayo Totoo yan, no? Hindi namin kayo sinisigawan. Ito, isa, kapuna-puna rin. Pakinggan natin. Kahit anong problema ang bumangon, unahin niyang Diyos. Pag may problema, sa Kanya kayo kagad tumakbo. Pag wala na kayo, kahit Ayun. Ito naman, madrama. Madrama. Diba? Pag may problema kayo, tumakbo kayo sa Diyos. Ba't kailangan mo tumakbo? Di ba dapat manalangin ka, lumuhod ka? Ba't ka tatakbo? Hindi, alam nyo, yan naman bagay na bagay sa dekada 60, 70s nung Vietnam War. Kami, kilala ko yung boses na yan. Yan yung nagdoktrina sa akin sa Mandaluyong. yan yun. Kaibigan, kapatid na Erning yan. Kasama natin yan, di ba kapatid na Erning sa distrito ng araw? Kasama natin yan sa Northern Metro Manila. Ang itinuro sa atin sa ministeryo, dynamic leadership at saka kung paano yung epektibong pagsasalita, isama ang sarili. Pero ang napupuna ko lang dyan sa kaibigan natin, lumapit kayo sa Diyos. Yan ako. Parang Tumakbo style, kayo sa Diyos. Ba't hindi mo isama sarili mo? parang ginaya yung typical na nagsasabi ng ganyan, yung mga yung mga chairman. pangkalahatan nila. Yun. Feeling Paano niya, magsabi yun? tagapamahalag. Paano niya sinasabi yan? Yung pagmabayubay Sabi niya, inihiling ko sa Diyos, abutin niya kayo. Tinataas ko ang aking mga kamay. Ama, abutin mo sila. Di ba ganon? Ayun naman. O kaya, hindi, ganito, no? Sasabihin, hirap na ba kayo? Naku. Kaya nyo pa ba ang mga pagsubok? Ayan. Nako, talaga naman. Ako, alam niyo, no, ito, medyo medyo magda-divert tayo ng konti. Naalala ko noon, kapag narinig ko na yan, yung mga tawag natin yung bayubay, di ba? Kasi hindi naman sila nananalangin Yun yung parang prelude sa panalangin. Pero yung pa lang, parang mas matindi na yun parang ganito, no? Katapos na ng teksto, no? Alam nyo na, medyo sinara na yung mga, yung ito na, magsasalita na. Mga kapatid, nararamdaman ng Ama, dinadala ninyo. Yeah. Ganun, ano? Hirap na ba kayo? Kaya ni Ka-Henry. Kaya nyo pa ba ang mga pagsubok sa buhay niyo? Minsan ba ay dumarating sa inyo ang pagkalugmok? Nako, talaga naman nanginginig na ako sa, alam niyo yung palang yan yung tinatawag na appeal to pity. Ayan, saka emotion. Parang Talaga naman, emotion.
Emotion Tatlong control yan. sentences pa lang, naku, talagang ang sakit na ng kalooban ko. Tapos ito na, no, biglang medyo itataas yung crescendo, no, Boses parang, niya. kaya ngayon ilalapit ko kayong lahat sa Ama. Naku, ayan na, ilalapit na tayo. Mhm. No? Ayan na. Inihiling ko sa Ama, Yeah. babain mo sila, Naku. Naku. kaawaan mo sila. Noon Mhm. time na yon, hindi pa natin napapansin na bakit bakit kami lang, hindi siya kasama. Walang Yun. gano'n. Wala Parang ganun. noon, parang siya yung tagapagsalita natin, na siya yung pinakamalapit, siya yung makakapagsabi ng ating mga hinaing. Yeah. Actually, no, para lang clear yun ang pinaka-climax nung pagsamba nun, yung bayubay na yun. Yun ang Yeah. hinihintay ng bawat isa sa atin, eh. Na pag Mhm. yun, talaga namang, pag yun, binanggit na, nako, talagang basang-basa yung panyo ko. Ay, nako, sabi ko sa inyo. Tapos pagkatapos na nun, Basang-basa ng luha o basang-basa ng sipon? pareho. Tapos pagkatapos nun, may mananalangin iba. Oo. Para bang isipin nyo, sana hindi na lang nanalangin itong isang dos na tinuloy na lang. No? Kasi parang nawala yung Nawala nawala yung yung momentum. Tapos, yung nga, merong ganyan, maganda yung pagkakabayubay, no? Pinanalangin yung isa, yung boses, ang liit. Mengeng kapitid. Nawala na. nawala Ayan, yung nawala yung spirito. spirito. Ayan yun eh. Kasi drama, di ba? Oo. Kapag ka ang pagsamba, dinadaan natin sa drama. Theatrics. Ang paniniwala natin nung araw, mabiyayang pagsamba kapag Kapag ka napaiyak. mabiyaya yung pagsamba kasi talaga namang na Binayubay ka na ng gusto eh. iyak di ba? Napaiyak. Ang mabiyayang pagsamba, nagkaroon ng biyaya ang pagsamba sa atin. Yung mga tinuro, no? Na Ginawa tamang aral. natin. O diyan lang sa Canada, brother, sa Edmonton, nangasiwa ako diyan. Ha? Nasiwa ako diyan sa Edmonton. Ha? Teksto. May nag-iiyakan. O, di ba? Pero pagkatapos ng pagsamba, siniba nung isa yung kotse nung nakabarada sa nag-aaway. Kapatid sa kapatid. Tapos nagulatan sila. Brand new pa naman yung kotse. So, kaso, ang nangyari, paano naging mabiyaya yung pagsamba? Hindi nagkaroon ng biyaya sa kanila, nag-away. Di ba? Away. So, Masyado nyo kasi yung bayubay nyo eh. oo, yan yung minsan naging experience natin yan sabi nga, alam niyo mga kapatid, no? At yung mga nasa iglesia ni Cristo pa ngayon, yung mga kapatid, hindi naman kayo niaakit na, dito po kasi, baka akala nyo meron kaming ibang iglesia no? Hindi. Wala kaming ibang iglesia. Meron kaming pananampalataya ngayon. Ang aming relihiyon ay walang iba kundi ang Kristo. Sapagkat siya naman ang tunay na relihiyon. Siya lang ang tanging daan patungo sa Diyos. Kaya sabi niya, gusto niyo ba na maging disipulo ko? Tanggin niyo ang sarili niyo. Pasanin niyo krus no. Sumunod kayo sa akin. Ayun din ang sabi ng Diyos mismo. Ito sinisinta kong anak Siyang na inyong siya ko pakinggan. kinalulugdan. Siya pakinggan niyo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga nakikinig, ang pakinggan natin yung tinig ng Kristo. Hindi yung tinig namin. Tignan ninyo kung yung aming sinalita, yung ba sinabi ng Kristo? Katulad yan sa mga pagtuturo. Ito, may karanasan tayo dyan sa internet. Kapatid na Erning, ano karanasan mo dyan sa internet ngayon? Nako, ako ay pinunak ko yung kako, ba't hindi niya isinasama? Bakit kayo? Dapat natin, hilingin natin sa Diyos. Dapat isama ang sarili sapagkat yan ang itinuro sa atin sa ministeryo way back 1974, kami ang first batch ng EBCO eh. Tinuro sa amin yan. Pero nang magteksto yung tagapamahalang pangkalahatan, ang itinuro niya sa atin, hindi niya ginawa. Hindi. Ayun nga Hinihiling sabi. ko. Tapos ito namang mga pinagkatiwalang, ginawang mga tagapagturo, ginawang district minister. Kung may tagabasa pa yan, batang-bata pa yan, pero may mga tagabasa. Oh, yeah. Tapos pagka hinihiling ko sa Diyos, kanino kayo tatakbo? Unahin niyo ang Diyos. Oh, yeah. Ayun yun. Unahin Napakinggan niya, natin. katulad ng teksto niyang si kaibigan na yan. Oo. Unahin niyo ang Diyos. Kanya-kanyang kanya-kanyang ang tawag din, embellish. Oh, yeah. Kanya-kanya. Ini-embellish yung panalangin, ini-embellish yung turo. Yeah. Para ang ending tuloy, minsan alam niyo, sabihin natin honestly, ito ang galing mga siwa. Ang galing manalangin ng ministro na yun. Yeah. Pero may tanong po ako sa inyo, Brother Erning. Yeah. Nabasa niyo na ba lahat po ng mga libro na yan sa likod niya? Hindi naman lahat. May mga ilan lang na nabasa.
Pero hindi ko mababasa lang. Kaya ako letra na lang nilagay ko sa likod ko. Pero Bueno, mabilis ito tayo, yan, no? kapatid na Gerald, kapatid na Henry. Sige, sige. Meron akong nakita sa Pasugo o kaya doon sa Facebook na ipinagyayabang nila yung libo-libong mga Ay, oo. kawal daw, Brad. Bagong Kawal daw ordinado. ng Kristo, no? Ngayon, Mhm. meron ba tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jeriel, ka Henry, na kawal soldiers of Christ? Mayroon ba? Meron. 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 Pakibasa nga natin yon, kapatid na Jeriel. At Mhm. nang sa ganun ay ating malaman kung sila ay soldier of our Lord Yahushua or soldier sila ng kanilang tagapamahala. Ayan. Hanapin natin. Eto. Ano pong talata? Yung Timoteo kanina, yung ikalawang 2. Timoteo, 2, 3, 4. Ayan. 3:4. Endure suffering along with me. Ayan. Teka. Lakihan natin ng konti. Ayan. Endure suffering along with me as a good soldier of the Christ Yahushua. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life. Ayan ha. Yung politiko, civilian life yan, Brother Ernie. Civilian life yan eh. Oh, yeah. Hindi ka dapat makialam dyan. Di ba? For then they cannot please the officer who enlisted them. Hindi matutuwa ang Diyos niya. And athletes cannot win the prize unless they follow the rules. Ayan. Yun ang sinasabi diyan. Soldiers of the Christ don't get tied up in the affairs of civilian life. Ha? Yan ang isa. Yan ang soldier ng Kristo. Ha? Kaya diyan, kapatid na Jeriel, ay Hmm. ating mapapansin, mayroong talagang soldiers of our Lord Yahushua HaMashiach. Oo. Meron. Siyempre, ang kanilang sinusunod na tinig ay tinig noong ating Panginoong Yahushua. Oo, yeah. Sapagkat ang sabi nga po diyan ay hindi sila, anong sabi diyan, kapatid na Jeriel? Kasi pagka binasa po natin sa Tagalog, no, ang nakasulat po sa Tagalog ay eto. Diyan din sa ikalawang Timoteo, ang bersikulo'y 2, ang mga bersikulo'y kapitulo 2, 3, 4 ang mga bersikulo. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ng Kristo Yahushua. Katulad ka dapat ng isang sundalong nasa serbisyo. Ayan. Kaya naglilingkod ka sa Panginoon sa Ebanghelyo, sa Ecclesia ka naglilingkod. Hindi ka naglilingkod sa gobyerno sapagkat mayroong separation of church and state. Hindi siya nakikisangkot sa Yeah. iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Yeah. Kaya hindi Hindi siya mag-pricing. nakikisangkot. Kaya nga may separation of church and state. Sa state ka, diyan ka sa gobyerno. Diyos din ang naglagay. Ayon sa aklat ng Roma, aklat ng Pedro, ay pasakop tayo sa mga gobyerno sapagkat yan po ay lagay din ng Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya, pero pagka ikay nasa isang punto ng paglilingkod sa Diyos, diyan ka maglingkod. Soldier ka ng Kristo. At ang soldier ng Kristo, ang pinakikinggang tinig, yung tinig ng kanilang opisyal. Teka muna, meron yata tayong ipi-play. Diyan ba sa iglesia ni Kristo ang kanilang pinakikinggan ay tinig ng kanilang opisyal, alalaong bagay ng Kristo? Pakinggan nga na, panoorin natin. Panoorin natin to, itong isang to, no? O panoorin natin. Share tayo uli. Oo. Ito. Mag-iintay lang tayo ng konti. Oo. Ito, hindi Share pala. tayo ng konti. Sandali. Hanapin natin. Dito tayo. Ito. Ayan. Ito po mga video nyo to. Salamat at nagpapalabas kayo ng video para mapuna natin. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you. No divisions among you. No divisions among you. No divisions among you. But that you be perfectly united in mind and thought. Behold, all those who are incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing. And those who strive with you, and those who strive with you, and those who strive with you shall. For Zion's sake, I will not keep silent. Keep silent. For Jerusalem's sake,
I will not remain quiet I will not remain quiet till her vindication shines out like the dawn. Her salvation, like a blazing torch. Bueno, wala na tayong madidinig na boses diyan. Yeah. Oo. Ano lang ang ating mapapansin? Doon sa mga ministrong yon na parang napanood ko yun bago mag-basketball, yung mga isang team na anong bansa nga yun? Yung Sa gumagano'n New Zealand. Sa New Ah, Zealand. oo, sa New Zealand. Yung magpo-football sila, merong haka. Yun nga. Ginagaya nitong mga ito eh. Alam niyo yung mga ministrong yan, hindi dapat ganun ang actuation nila sapagkat mababasa naman natin sa Biblia, kapatid na Jeriel, Yeah, ito, share natin yung nasa i-share Biblia. natin sa kanila. Hmm. Yung nasa Biblia, tignan ninyo. Kasi mahalaga yung nasa Biblia eh. Ayan o, sa 24. Di ba? Saka 25, yeah. And the Lord's servants must not be quarrelsome. Para kayo makikipag-away. Meron pa kayong Para sila pasuntok-suntok sa akin. makikipagdigma eh. Di ba? Hindi dapat quarrelsome. Parang galit na galit doon sa perish daw eh. Sinasabi nila. They shall perish. Yung parang hindi maniniwala sa inyo, ganun ba? And the Lord's servant must not be quarrelsome but kind to everyone. Yung bang arte nyo, kindness ba yan? Kindness ba yung Yung atin mukhang na yun? naghahamon kayo, able to teach, marunong kayo magturo, ituro nyo yung tama. Tuturo kayo, hindi naman yun yung itinuturo ng mga apostol. Sasabihin nyo, tagapamalang pangkalahatan, hindi naman pala pinagbigyan ng lahat ng kapamalaan. Hindi Pagkatapos sasabihin ninyo, ang tinatala sa lupa, tinatala sa langit. Hindi naman pala pagtatala ang tinutukoy doon. Tuloy natin to. Able to teach, patiently enduring evil. Yung bang forma nyo yan patient. Patient? Hindi, aggressive. Sabi nyo nga, Agresibo eh. Hindi progressive, aggressive ang dating ninyo. Ito pa, correcting his opponents with gentleness. Yun. Gentleness, hindi tayo dapat magsigawan. Pero tingnan nyo yung una namin pinarinig sa inyo na kasama nating ministro. Brother, baguhin mo na yan, hindi na uso yan di ba? Pasigaw ka palagi di ba? Pwede namang magdiin na hindi ka sumisigaw. Ipakita mo yung mababang boses, yung low tone, pero may emphasis, di ba? Pwede natin gawin yan. Kaya sabi diyan, correcting his opponents with gentleness. Kaya kami, kinukorek namin kayo, hindi kami nagagalit, hindi kami nagmumura, hindi rin kami naninirampuri. Meron kayong mga aral na pinilipit. Pasensya na kayo. Katulad ng Mateo 18:18. Whether you like it or not, that's not the message written by the writer noong Mateo 18:18. Message ninyo iba doon sa message ng nagsulat at saka na nagpasulat. No? Iba yung message. Kasi ang message doon kung paano mag-aayos ng problema sa magkakapatid. Pero ang message ninyo kung paano magpapatala para matala sa langit. So, yan yung tinatawag ng mga scholar na paraan ng pagbabasa ng talata ng Biblia na ang tawag ay eisegesis. Ibig sabihin, your own thought Narrative. or your own narrative is the one being delivered to the people, not the message by the writer or by the one who inspired to be written. Yun ang pagkakaiba. Dapat exegesis. Kung ano yung nakasulat, yun ang makakarating na mensahe. Pero sa inyo, binabago nyo. Di ba? Marami pa yan. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan Hindi lang yung Mateo 18:18. Napakarami pa yan. Ngayon, pagdating doon sa kalagayan ng Kristo, wag na tayo mag-usap dyan sapagkat saludo tayo dyan. Tamang doktrina yon, no? Tamang doktrina yon. Kaya ito, correcting his opponents with gentleness. Makinig ka doon sa mga debate, lalo na nung kaibigan mo, brother, na si Joey. Di ba? Pag nakikipag-debate, kung mabasa ko, naku, parang gusto ng UFC. Di ba? Ito ang sabi ng Biblia, no? Bago natin tuluyan. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao o ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw
na umaalingaw-ngaw o Yeah. pompiang na tumataginting. Doon Mhm. sa mga ministro na yon na para silang taga New Zealand, no, talagang Ah, parang pupunta. Kaya sila, soldier sila. Mayroon pa silang slogan eh. yeah. Obey and never complain. Yeah. Complete submission to the church administration of the Iglesia ni Oo. Cristo. Oh, Complete submission. Pagka sinabing complete submission, wala ka ng tanong-tanong. Ayun po ay bulag na pagsunod. oh, Yun ito po pa. ang hindi tama Ito na pa, punuin natin. Sapagkat hindi lang naman yun ang kanilang ginawa eh, Brother Erning, mm, kapatid na Henry. Hindi yeah. lang naman yun, pati mga bata, dinadamay nila. Tingnan nyo to. Ito, panoorin nga natin. Oh, ito. Church administration Mhm. for always remembering us, for constantly reminding and teaching us God's words. Mhm. We promise to always Attend the worship service. Share the good news of salvation, Fight for our faith. and we will always place our hope and trust in our Almighty God. thank you po, Brother Eduardo D. Manalo. Ayun. Ayun na, wag na nating masyadong panoorin yan. At makikita nyo, pati mga bata ay itinitrain. Ano tawag diyan, kapatid na Henry? Doon sa ganyan. Binobrot, ano ba? Ano ba tawag diyan? Brainwashing. Ginugroom. Ginugroom na nila. Sa Ginugroom. pagsunod, hindi sa Kristo, yun na nga eh. Ang ini-endorso yung kapatid na Eduardo. Di ba? Oh. Maganda Yan ang sana kung ini-endorso. Ngayon, may ginugroom. bago ng endorso. Yung isa na, yung anak na nung kanilang tagapamalang pangkalatan ngayon. Yun ang ini-endorso. Sabi nga ni Rod Navarro, kung meron kayong i-endorso, endorso nyo ang Diyos. Endorso nyo ang Kristo. Kung sino-sino ini-endorso nyo eh. Di ba? Sabi ng Diyos ito kung sinisita kong anak, siya pakinggan nyo. Sabi ng Kristo, ako sundin nyo. Sumunod kayo sa akin kung nais nyong maging ko kayo, mga At saka nakasulat doon, Brad, sa picture sa ibaba, no? Mayroon doong nakasulat na pinakamamahal naming kapatid. Happy birthday. Pinakamamahal. Sa pa yun, di ba? Matindi yun. Superlative yun, Brad. Superlative yun eh. Ang pinaka-importanting tao nga sa kanila yung kanilang leader eh. Alam nyo, hindi nyo mapupuna. At meron kayong maikakatwiran. Ano ang ikinakatwiran nila? Aba, hindi. Makakristo kami. Ang sinusunod namin ng Kristo. But it doesn't show. We cannot see it. What we can see, you will actually do what He said. But you will never do what Christ said. At sabi nga, ang soldier ng Christ, kinokorek niya ng mahinahon ang mga nasa mali. Di ba? Hindi sinisigawan, hindi pasigaw. Wala nang ginawa iyang mga, katulad niya sa Facebook. Minsan magko-comment tayo. Ano ang sagot sa atin pabalik? Siraulo pa pala. Di ba? Yung mga sagot ganon. sa akin, ano sagot? Bakit hindi niya isinasama sa panalangin niya ang sarili niya? Kayo, hanapin nyo. Tumakbo kayo sa Diyos. Ang sagot sa akin, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Sabi niya, ikay bobo. Ayun. Higpitan mo ang iyong tornilyo. Kita mo? Look at that. Ganyan ba sila kung sumagot? Sabi ko naman, alam nyo, kapatid Erling, that's the alam nyo, product. sa aking obserbasyon at ating experience, hindi tayo naturuan na sumagot na hindi pabalang. yes. Na dahil sa tayo ay nagiging defensive, yun, sinasabi natin, masusunog naman kayo or higpitan mo tornilyo sa ulo mo. Walang substance ikang. No. Wala. Kasi tinuro sa atin yung mga kumbaga parang ito lang yung mga dapat yung matutunan, sumunod sa pangkalahatan. Yeah, yun lang. Mag-abuloy. Pero pag tayo tinanong na ng mga ganyan tanong katulad nitong bogus alert natin. Yeah. Pag sinabi natin, sabi nyo ang inyong pinuno, sabi rito, nababasa niyo ba yung bogus alert? Yeah. Sabi rito, according to the INC owned by the Manalo and Chairman EVM, yung pinaka-boss nila, could not and will not make any mistakes in all his decisions because he is guided by the Holy Spirit. Kahit pa yung ginawa niya sa kanyang ina, yung tinakwil niya. Hindi mistake yun. Hindi mistake yun. Ipagtatanggol siya ng mga tinatawag nating one wit, yung mga OV, yung mga fanatiko na tagasunod na
lahat ng ginawang desisyon ng aming tagapamahalang pangkalahatan ay yan ay merong guidance, merong ano ba yung pagkasi ng banal na espiritu. Kaya kahit na tinakwil niyang ina niya, yun ay para sa ikabubuti ng iglesia. Mm. So laging may sagot no? Pero pag yung na-corner niyo sila, yun, alam niyo yung parang temper tantrum na magwawala, Yeah. magsasalita ng mga walang Oo. sense ba? Mhm. Which, ganun naman tayo dati kaya maintindihan natin kasi We tinuro we lang sa atin. understand. Yeah, we understand that. Ganyan tayo eh. Yeah. Kaya nga kami pinisikap nating mabago kasi nga mas malalim yung natututunan natin dahil ginaya na natin yung mga taga-Berea na bukas ang isipan. Teka muna, mali yata itong ginagawa ko eh. Mali itong sinasabi ko eh. Halimbawa, katulad niya, magtuturo kayo ng mga aral di umano ng Diyos. Tiyakin yung aral nga ng Diyos yan. Hindi aral ng Diyos na magtatala kayo dito sa lupa at dyan sa iglesia nyo at pagkatapos ay matatala sila sa aklat ng buhay sa langit. Bogus yan. Hindi yan ang sinasabi niyang Biblia. Wala sa Biblia yung sinasabi nyo. At tapos, ito pa, sa ating pagsamba sa Sabado at Linggo, ang pagtutuunan natin ng pansin, yung ministeryo ng Kristo. Okay? Ang ministeryo ng Kristo, may focus. Pero ang focus ng ministeryo ninyo, diyan, sabi nyo, kay Yahushua yan, kay sa Kristo yung iglesia nyo. Pero ang focus, hindi yung focus ng Kristo. Pakinggan ninyo yung aming ihahayag doon sa ating pagsamba, Sabado at Linggo. Makikita nyo yung difference, di ba? Ngayon, hindi namin sinasabing tama kami. Ang sinasabi natin, tama ba ito? Katulad nung sinabi nung babaeng Samaritana, di ba? Nung inakay niya yung uy, yung lalaki doon sa may tabi ng balon ni Jacob, sinabi lahat yung ginagawa ko eh. Mangyayari kayang yun ng Kristo? Yung kaya yung Kristo? Yun ang sabi niya eh, di ba? Di ba? Alam niyo sa haba ng panahon, mula nung tayo'y bata pa, na tinuruan sa loob ng tinatawag natin pagsamba ng kabataan, hanggang sa Yeah. kayo mismo pumasok kayo sa paaralan ng Ministry. INC. At sa tingin ko, opinion ko lang to, throughout those years, sa haba ng panahon na yon, ang ginawa sa atin, tayo ay sinabihan, hindi tayo tinuruan. Hindi. Bakit? Kasi kung tayo ay tinuruan, kaya nating idepensa yung ating doktrina. Yeah. Pag tinanong nyo minsan yung mga nakakasalamuhan nating masisiglang mga miyembro, pag tinanong nyo, ba't kayo lang ang maliligtas? Napapanganga sila, hindi nila alam kung paano sasagutin. Yeah. Sasabihin na lang nila, basta, yun ang totoo, kami lang maliligtas. Hindi, paliwanag mo sa akin, paano? Turo mo. Yeah. Ay, basta, tapos, iba naman, sasabihin, alam mo, hindi na ako naniniwala talagang kami lang maliligtas. Alam nyo, last week, may Sige. kausap ako na isang napakasigla dati na diakono. Napakasigla. As in, halos buong buhay niya na kung di siya nagtatrabaho, nandun lang siya sa kapilya. Napakasigla. Pero last week, nung kausap ko siya, sabi ko, kumusta na? Kumusta ang pagtupad? Sabi niya, nako, hindi na ako tumutupad, hindi na ako diakono. Ganun ba? Ano na lang? Basta karaniwang kapatid na lang ako. Ganun ba? So nagulat ako. Paano yun? Di ba sabi pag umalis ka sa tungkulin mo, nanganganib ang kaligtasan mo? Ang sagot niya sa akin, hindi na ako naniniwala doon. Marami ng ganyan eh. Alam nyo, libo-libo na yan. Ngayon yung mga bagong pinabautismohan nila, isa lang naman kasi marami silang pangakit eh. Halimbawa, para tanggapin kang magtrabaho sa Shoemart. Isa sa mga kailangan qualification, iglesia ka. Di ba? Para ma-promote ka. Kung pulis ka o sundalo ka, back up ka ng iglesia. Di ba? Yung mga ganyan eh. Kaya yung iba gusto maging member for that purpose. Hindi yung doctrinal. Kaya nga, alam nyo, ang aming pinapahayag sa inyo, ang anumang religious organization is not what is important. What is important is what you follow. Do you follow the Christ? Do you know what to follow? Do you understand the doctrine in the Holy Scriptures? Sa mga ministro ng iglesia, parang dating kapatid na Erning, kapatid na Henry, parang kabisadong-kabisado nila kasi nga yung paraan eh. Di ba? Yung paraan ng pagtuturo na mainit na mainit.
Actually, ginagawa rin natin dati yan eh. Ginagawa natin yan, bro. Oo. Minsan mali na yung sinasabi natin, mukha pa rin tama. Dahil sa diin. Kasi may diin, mainit. Pero yung mga kapatid, madali naman nila malimutan yun eh. Di ba? Oo, madali. Madali nilang malimutan yun yung mga ginawa noon natin kasi doon sa nauulat tribuna eh. pag yung malamyang magturo eh. Oo, Kaya yun ang nauulat eh. Malamya. paanuhan ng sigaw palakasan ng sigaw. Ayan. Lalo ko ang Kaya, pagtuturo nyo 3:00 ng hapon, nako. nako. Tapos walang aircon, ang init-init. Nako. Kaya ang produkto, yan yung mga sumasagot sa sa atin pagka nagko-comment tayo. 'Di ba? Makikita mo ngayon kung paano sila sumagot. We are not surprised about it. Why? Because we already have figured out na ang nangyaring yan bunga ng paraan natin ng pagtuturo. Yan yun eh. 'Di ba? Kahit sa mga meeting eh, pag nagtatanong yung may tungkulin, binabara ka agad natin eh. O 'di ba? Ganun yan eh. Pagka meron silang question, binabara ka agad ng ministro eh. Para bang, yun nga, sabi, Wala kang karapatang magtanong. oo, wag ka na magtatanong. Sumunod ka na lang. Parang Ano ganun. nga yung sabi nyo dati noon? Sabi nyo, kapag sinabi may kausap kayong isang ministro, no? Oo. Sabi, kayo na po magsabi. Ito yan, sabi doon sa yan nga, sabi nung isang high ranking din nila, no, na nagpunta diyan sa Italy. Pag sinabi ng pamamahalang pula, kahit paputi na yan, pula na yan. Sipin mo yun. Sipin mo yan, ha? Pero alam nyo, Oh. nung ako ay nandun pa sa loob ng INC ng chairman, papaniwalaan ko yung sinabi na yun eh. Exactly. Maniniwala ako ron. So, aminin ko sa inyo, pag ako sinabihan na, okay, ito, no, pag sinabi ng pamamahala, yung nakikita mong wall na yan na puti, pula yan. Pag sinabi ng pamamahala na yung pula na suot mo ay puti yan. Ako, sabi ko, oh yeah, basta pamamahala, susundin ko. Yeah. Totoo yan. Di ba? Yan yung tinatawag na na control. Di ba? Because you were already controlled. Pag sinabi ng pamamahala, whether you like it or not, controlled ka na eh. Thought control. Yeah. O meron Alam nyo ng ngayon, thought mo. siguro pag may nakausap, may nagsabi sa akin ng ganyan, sasabihin ko, colorblind ka ba? Kung colorblind, pwede, di ba? Oo. Hindi niya alam. Oo, kasi hindi niya talaga nakikita yung kulay. Teka, ito nga palang bogus alert natin, no? Hindi raw nagkakamali si chairman. Yeah. Totally, as in, kahit na ano pa ang desisyon niya, kaysa, yung inendorso niya mga politiko na, halimbawa, inendorso, iboto nating presidente si Ferdinand Marcos Jr. O hindi raw siya nagkakamali, di ba? Ngayon, yung nakikita niyo yung mga ibang mga miyembro ng INC chairman, galit kay doon sa Pangulong Marcos ngayon eh. Yeah. Ayun, nagkamali sila kasi Kala ko ba tama ang desisyon? Yan ang una, sabi nga yung kasi alam mo kasi ito Hindi, lang. alam niyo kung bakit? Kasi ayan nakalagay sa baba. Ayun na yung sagot Guided. Hindi, ito ayun yung Pure bogus. Bogus yun, pure bogus. Pure bogus and Isahan tayo niyang na yan, yung noon 'di ba paniwala tayo diyan na hindi nagkakamali, walang pwedeng isulong na mga tuntunin na hindi mali, ay na puro tama. Pag nasira ang pamilya mo, tama yan. Pagka sa pangalan ng Diyos, kahit mawasak ang sambahayan mo. Di ba? Yun ang nangyayari. Kumbaga kahit masira ang pamilya, kahit hindi na tayo magkakapatid, basta mahalaga, nasunod natin na. Hindi naman ganun ang sa Diyos eh. Kaya, kung meron mang hindi pinatatanggap, may specific yun eh, yung wag niyong tatanggapin sa inyong bahay, wag niyong ipapanalangin, wag niyong sasabihin God bless you. Sino yun? Yun yung mga nagtuturo na ang Kristo ay Diyos. Ayun yun eh. So, hindi yun yung mga pumupuna doon sa maling doktrina. Kasi tingnan nyo rin. Meron bang bearing yung sinasabi natin? Kaya nga, ini-introduce namin sa lahat, hindi lang sa mga iglesia ni Kristo, sa mga iglesia ni chairman na yan, na ang mga taga-Berea. Kasi napakahalaga nila. Hindi sila ipasusulat at i-inspired ng Diyos
na mapasulat doon sa mga talata ng Biblia yon kung hindi sila mahalaga. Kasi mahalaga yung bukas ang isip natin pagdating sa katotohanan. Masama kasi Mm. na sinarado natin ang isip natin o kinontrol ang isip natin, yun ang katangian na nasa kulto ka kapag ka kontrolado ang thought mo. Pero So, alam niyo, isang masamang bahagi. marami tayong mga nakakausap na dati noon eh, talagang paniwalang-paniwala dun sa yung kaninang binasa natin, hindi nagkakamali ang kanilang Mhm. tagapamahalang pangkalahatan. Pero ngayon masa-surprise kayo o masya-shock kayo Hmm. na meron na rin sa kanila, sa kanilang mga miyembro na hindi na rin naniniwala, Marami hindi niyan. na rin naniniwala na ano man ang sabihin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, Mhm. papasako kami, susunod kami. Hindi, meron na ring ano, kasi na-realize nila na eto, tingnan niyo, bogus. Katulad niyan 'no, hindi pa tayo sinasagot, ilang taon na? Ilang taon Alam na mo, po tayong naghihintay ng sagot dito sa number 2. hindi na nila masasagot yan. Ayun. Una, 'pag pumunta sila diyan is just like a trap or Kumunoy, parang oo, like, kumunoy, ano po, sabi nga parang, ano tawag ng kumunoy sa English, yung, ah, quicksand. quicksand yan, lulubog sila, hindi sila makakaahon diyan. Hindi nila pupuwedeng pagtalunan yan kasi yung nakasulat sa Mateo 18:18, malinaw yun, hindi naman tungkol sa talaan yun, eh. Kaya nga tapos yung nagturo nun, malinaw din ang ginawa ng Diyos brad, eh. Paano mo pabubulaanan yun? Sabi ng Diyos, "Pagka ikaw ay nagturo ng corrupted na doktrina sa mga templo ko, wawasakin kita." O ang tanong, nawasak o hindi? 'Di ba Masakit meron silang sabihin. 'Di ba Oh, meron silang talata na tinuturo yung, "Huwag kang magdadagdag ng kahit oo. tuldok o Yeah, magbabawas." 'No, talaga I namang agree. tas Yeah. sabihin nila, "Kami sa aming pagtuturo dito sa aming iglesia, hindi kami nagdadagdag o nagbabawas." Pa ito, sabihin niyo sa kanila, sandali lang po ano, dun sa inyong pandoktrina, Aha, tinawag niyo na tala yung tali. ayan. Paliwanag niyo nga po sa akin kung yan ba ay hindi niyo binago yung not just yung letter pero yung meaning, Yeah, yung meaning, yung message. mensahe. Kasi meron kayong naratibo na kapag hindi nakatala sa inyong iglesia, hindi Yeah, maliligtas. Yun ang gusto yeah. niyong palutangin. So Mhm, ngayon paliwanag niyo sa akin ngayon, sabi niyo, hindi kayo nagdadagdag, hindi kayo nagbabawas. hmm, Paliwanag niyo nga 'tong tali tsaka tala. Naku, ano kaya reaksyon nila 'no? yeah. Hindi naman kami sasabihin niyan ano ba Brad, tignan mo, yung tali, inalis lang yung I, pero nilagay ko yung A. So, Oo, 4 na letter pa rin. oo nga ano. Tsaka parang hawig naman, eh, 'pag yung hindi mo Yeah, masyadong binasa parang yun pa rin, 'di ba? yeah, parang yun pa rin. Pero yung hindi lang yun ang binago, eh, yung anuman, 'di ba? Oo, Whatever, yun oo ang nga ano. nakasulat dun, eh. Nung konklusyon na, nung Ginawang dating sino PT, man. ang Hindi, nakasulat na whomever. ginawa nilang kanino man. Yeah, Mali pa yung word ano, kasi whomever, eh. Dapat oo, whoever, yeah, naging tama ba yun? whomever. Ba't di pa nila Oh, correct yun hanggang ngayon, eh? hindi Alam na niyong hindi pa iko-correct yung nila Brad kino-correct. kasi, sabi nga, hindi nagkakamali yung kanilang Oo nga pala 'no. yung ano, 'pag Ay, teka, kinorek teka, nila yun. mabalik tayo sa hindi nagkakamali. Kaya ayaw nilang baguhin yung effective o date ng First World War na July 28, Isa pa yun. 1914. Mhm, Ayaw nilang baguhin kahit na andiyan sa history books, oh. yeah. July 28, alam niyo ba ito 'no, ikuwento ko lang sa inyo. Tayo ay matagal nang umalis sa INC ni Chairman, right? 10 years. Kaya 10 taon na, 10 na. Pero alam niyo ba na last year ko lang na-discover na ang First World War officially nagsimula July 28. Ako'y na-shock talaga, sabi ko, "Sigurado ba 'to?" Una nagduda pa ako kasi ako'y palanood ng Netflix yung mga world history, yung mga Hmm, World yeah, War One, World War yeah. Two. Mm, Sabi ko, imposibleng na-miss ko 'yan. mhm. Imposible sa loob ng ilang taon na hindi na tayo member, dapat man lang na-discover. Sabi ko, nagalit talaga ako. Sabi ko, bakit tinago sa atin yun? Ba't hindi kinorek?
Kasi kung tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao, sabihin natin, alam mo ba ng World War I nag-umpisa ng July 27, 1914, tapos sasabihin nung bata, ano, kausap natin, 5 years old, ano, ay mali po kayo. Ito ho, Yeah. ito po pinadala yung declaration of war ng leader ng Austro-Hungarian Empire dun sa pinuno ng Serbia, July 28. Eh, yun po, ayon sa batas ng pakikipagdigma, kung kailan ho pinadala yung at natanggap yung declaration of war, yun ang umpisa ng war. Mhm. Tapos may iba Hindi. pang sasagot, ano? At teka, magkaiba kasi ang oras ng Pilipinas saka Europa. Mas ahead ang Hmm. Pilipinas. Eh di lalong mas mas Kumbaga lalong sa mali. ano, ayaw tumanggap eh. 'Di ba? Ito Ayaw pa, tanggapin. ito pa Hmm. sasabihin, July 27, July 28, isang araw lang ang pagitan. So what? Pero sasabihin natin, sige, so what? Pero ang point dito is, kitang-kita na yung glaring na kamalian. I-correct man lang. 'Di ba? Kaya Sabihin natin, pasensya na po, nagka-typo lang ho, July 28 talaga ang World War I. Pero ang amin pa ring paniniwala, doktrina, na ang iglesia ay lilitaw sa mga tinatawag na mga wakas ng lupa. Oh, Hmm. dapat sana gano'n, 'no? Eh, hindi nga nagkakamali, ano, sabi, 'di ba? Hindi nagkakamali. yan nga eh. Kumbaga sa ano, although mali, ayaw tanggapin yung pagkakamali. 'Di ba? Mm, Sabi nga eh, alam nyo, kailangan minsan tumatanggap tayo ng pagkakamali natin dahil ang tao, natural lang na nagkakamali. Ngayon, hindi lamang mali yung doktrina na ipinakain, maling history pa. 'Di ba? Ano pa? Ano pa yung mga kwentong kinuwento sa atin na baka hindi naman talaga nangyari. Pumuhay oo, ng patay si kapatid na Felix Manalo. merong Saan 4 ang na proof hapon. nun? Tapos yung panahon ng Hapon, umalis daw yung umiiyak ba yung mga Hapon, kapatid na Hindi Erning, po, gano'n ba? hindi, huhulihin siya, Uhulihin. Yeah, yung Hindi oo. nakita. Nakasalubong pero hindi nakilala. Oo, yeah. yun. Hindi, Kung pero nung ano-ano mga pumasok sila kwento. sa kapilya para hudakpin ng, kapatid na Felix, pero nakitang nagtuturo, umupo na lang daw sila. Oo, nakinig. Parang Pero ang na tanong, ito sa comics, ano, hmm, dalawang Hapon na lalaki nasa upuan ng mga babae, mhm. tapos yung dalawa nasa lalaki. Ang tanong ito, bakit hindi pinaalis yung Diakonesa, yung nandun sa nakaupo sa mga kababaihan? Hindi, Sabihin ang natin, tanong ito, nung pumasok, nagsisimula na pagsamba. dapat hindi pinapasok, Hindi, dapat wala silang mauupuan, puno na. puno Sa na nga, unahan eh. no? 'Di ba? Kaya yan ang mga puna natin diyan sa comics nila, 'di ba? Kasi nga nag-iimbento ng kwento, Yeah. gagawa ng kwento para mapapaniwala tayo. Alam nyo, yan ang itigil natin. Ituro natin yung salita ng Diyos. 'Di ba? Yung nakasulat sa Biblia. Marami kayong itinuro na tama, katulad ng kalagayan ng Panginoong Yahusha. Pinaniwalaan natin yan, siya ay talagang tao. Hindi siya Diyos na nagkatawang tao. Tama yan. O ano pa? Yang hula, nalilitaw sa malayong silangan, kapatid na Erning, kapatid na Henry. Sinasampalatayanan natin yan. Pero may partikular na panahon lang at may partikular na aral lang. Ano ang pagkakamali? Nung nagtatag na ng iglesia. Doon na nagkaroon ng medyo mali. Kasi ang naging focus ng pangangaral, iglesia. Okay? Hindi yung ministry ng Kristo. Na ang focus, hindi naman iglesia. Hindi iglesia, ang ministry ng Kristo, hindi yun nandun ang focus eh. Ang focus, iba. Yun ang nga pag-aaralan natin sa mga darating. Ngayon, tingnan ninyo kung yung nang sinasabi natin at ipinapahayag natin dito, yung ba talaga yung naroon sa Biblia? O di tignan nyo, magbasa rin po kayo. Napakaganda po eh ng ating ginagawa. Huwag tayong basta nakikinig o naniniwala sa preacher. Di ba binasa na natin yan, kapatid na Erning? Mhm. Yeah. Yung mga nagtuturuan niya, huwag nyo sila basta paniniwalaan. Yeah. Maging kami. Ngayon, balikan natin yung ating paksa, pinakapaksa at ating maripaso ng konti para masagot yung tanong ng kapatid na yon. Yun na nga, no? Baka let's go back Okay, to let's our put it back to that, doon sa title. title natin page. Yan naman yung email namin, Yan ang email namin. Yeah. 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 Nakasulat to. Why must so-called religious leaders not be involved in government day-to-day decision making and implementation of laws and regulations?
Ang sagot nga natin, separation of church and state. Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry. Hindi naman daw sila nakikialam sa decision making. Pero nagdidikta lang. Hindi, ito May telepono eh. meron silang mga ipinopost na binababalaan yung mga congressman. No? Oh, yun. Ang sinasabi nila, ewan ko kung official nila yan o ano man, pero merong nagpo-post na sinasabi nila na, kasi marami silang troll eh. Yung mga Maraming troll. Yeah. ng mga posting ano. So ang sinasabi, Blacklisted. hindi totoo. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Ito narinig ko lang doon sa mga posting siguro ng mga members nila. O baka naman mga naninira din sa inyo yung nag-post noon. Na ang sabi, kapag bumoto daw ng against doon sa sino man ang boboto na against, sino man congressman o senador ang boboto ng against kay vice president, no, na i-impeach siya, magiging blacklisted na raw sa iglesia o sa INC. Okay. Ngayon, nung pagkatapos na mag-post noon, ang nangyari na impeach yung vice president doon sa Congress. O ngayon, lilitisin siya doon sa Senate. O, ano naman ang ibababala nyo doon sa Senate? Yan naman ang ano. Yun yung sinasabi na decision making ng gobyerno yan. Let them. Huwag na tayong sumali dyan. Hindi At saka yung rally nila previously, kapatid na Gerald, maging yung 2010, ay may kulay politika. Ibig lang sabihin nun. Kaya ang sabi, huwag makisawsaw, huwag tayong makialam sapagkat tayo ay religious organization. Ang sabi nila, mayroong separation ng state at saka church. Yeah, ito lang yan kapatid na Erning. Sasabihin nila, mga Pilipino rin kami. Yes, you can do that. But never use the iglesia as a group. Okay? Di kayo, naka-t-shirt pa kayo Di ba? Ibig sabihin, iglesia yan. As a group. Okay, ang nakapronta dyan yung inyong organisasyon. Ngayon, kung kayo maka-Pilipino, ito ngayon tanong ko, ilang kayo na iglesia? O sige, 2 milyon, sabi nyo. Ilang milyon din ang ayaw doon sa pinagrarally nyo? Mas marami. Milyon. Diba? Yan ang problema Kasi meron dyan pupunta, katunayan, isang damakmak yung nakikilala ko. Tinatanong ko, Brad, pupunta ka ba? Anong pupunta? Dapat wala tayong pakialam dyan. Pero mga masisiglang may tungkulin yan. Sabi ko, di ba masiglang may tungkulin ka? Pero pagdating dyan, brother, hindi kasali yan. Hindi naman pang relihiyon yan Ayan ang mga sagot nila. So sa makatwid, nababahagi kayo, nadidivide din kayo. Kaya nga, mas mabuti, paubaya natin doon sa mga inilagay ng Diyos ang pagpapasya tungkol sa batas ng bansa. Bayaan natin sila. Tempo nila yan anong papel ng mga preacher? Preach the gospel. The pure gospel. Wag niyong pilipitin. Kasi pag pinilipit natin, sabi ng Diyos, you are ruining my temple and I will destroy you if you are destroying my temple, corrupting them with false doctrine. Malanagot tayo sa Diyos. Kaya, mga ministro na nakikiisa kayo, magbiministro kayo. Yan bang itinuturo ninyo? Yan ba talaga ang mensahe ng Diyos? Alamin niyong mabuti. Baka ma-destroy ang sambahayan nyo. Mahirap yan. Di ba? Kasi nalalaso natin ang mga kaluluwa. Yung sabihin natin, kami lang ligtas pag hindi ka naririto. Gukom, apoy ka. Inunahan mo na ang Diyos, brother Di ba? Ang sabi nga, Soriano, liwanag Pag nasa labas ng iglesia, ako hahatol. Sino may sabi no, kapatid na Erning? Si Soriano ba? Apostol Pablo. Hindi. Sino hahatol? Ang hahatol doon sa labas ay hindi yung nasa loob ng iglesia. Kaya ang pakialaman ng yung leader ng iglesia, yung nasa loob lang nila. Sino Pag hahatol nasa doon sa labas labas? na, ay ang Diyos nang hahatol. Huwag ninyo nang pakialaman. Kaya yung sinasabi ninyo na kayo lang maliligtas, ang nasa labas ay hindi maliligtas, pinakikialaman nyo na ang papel ng Diyos. At sino kayo para magsalita ng tapos na kayo lang maliligtas? Ngayon, may awit pa kayo, ako'y ligtas, ako'y ligtas. Sabi nga, kung ikaw'y ligtas na, ang sabi nga ng Biblia, mayroon 3 mahahalaga ayon sa unang Korinto Kapitulo 13.
Pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. Ngayon, Mhm. kung kayo ligtas na, di wala na kayong pag-asa. Bakit? Yung inaasahan nyo, nasa inyo na eh. Exactly. Di ba? Ayan, kamalian niya. Pero Kaya tayo, kami narito para pumukaw ng damdamin, hindi para makipag-away sa inyo. No. We can be opponent, but we are not enemies. No? Yes. Hindi tayo, sabi nga, hindi tayo nag-agree sa pananampalataya ngayon sa inyong paniniwala tungkol sa kaligtasan at tungkol sa kung sino ang maliligtas. Hindi tayo nag-agree dyan. But we are not enemies. We can talk about it. You want to talk about it? You want to discuss about it? Ayun nga, Matthew 18:18, we are always putting that on the table. Matthew 28:18, we are always putting that on the table. You can answer it if you want to. You can explain it. Actually, there are already thousands of members of the Iglesia ni Cristo who are listening to this broadcast. And that's good. We are not converting them to become one of us because there is no membership here. We are telling them, investigate what God is saying and then have that kind of faith. And that is what Yahushua the Christ actually said. Listen to me. Don't listen to anybody, but listen to me. Sabi nga ang tunay na tupa, pinakikinggan ng tinig ng Good Shepherd. Ayun yan yung Good Shepherd. Ha? Ang Good Shepherd, binibigay ang buhay para sa sheep. Ecclesia. Oo. Hindi yung sheep, babantayan siya para maprotektahan ang buhay niya. Babaliktad yun di ba? Kaya yan ang mga pinag-aaral natin. Napakarami pong nagtuturo na nagsimula na mabuti pero nag-i-end up na nilalabag ang kalooban ng Diyos. Yan po ang masama di ba? Yung iba maganda yung simula pero doon sa kagustuhan na magkaroon ng bahay at lupa, ginamit yung mga mananampalataya para makabili siya ng bahay at lupa. Di ba meron namang ganon? Yung iba naman, sa kagustuhan niyang ma-enjoy yung buhay sa mundo, nagpayaman. Yung abuloy, inimbes sa kung saan-saan. Pagkatapos nung tumubo na, ayan na. Nga, bumili na ng mansion, bumili ng eroplano. Yung iba nakakulong na dito sa Amerika dahil sa ginawa nilang yun. Nakita nyo? Mga tao po kasi, kapag ang tao, merong nakitang biyaya di umano, gusto nila yun. Di ba? Ngayon, kaya dito po, sa ating ginagawang paglilingkod, walang property. Walang property ang ating ginagawang paglilingkod. Ang property natin, yung kanya-kanya, pinaghirapan natin, pinagtrabahuhan natin. If you want to spend that with whatever you want to, spend it to, nasa sa inyo yan. Wala kayong nalalabag na doktrina. Pinagpagalan nyo yan. Enjoyin ninyo. Pero yung sasabihin nyo, maghandog. Pagkatapos yung handog, gagamitin para sa sariling kapakanan, napakasama po niyan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Nag-i-enjoy samantalang yung mga mahihirap na halos isang kahig, isang tuka. Wala nang ang matuka. Konti na lang yung nakahig. Ibinibigay pa sa'yo para tukain mo. Masyado nang masama yan. Di ba? Kaya, iyan ang aming pinakikita. Magbukas tayo ng isip. Huwag tayong magpadaya. Maraming mandaraya Nagsimulang mabuti. Pero nagwawakas na masama. Maging ang mga unang nangunguna sa bayan ng Diyos. Nagsimulang maayos Si David lang Ang ganda-ganda ng simula Mahal na mahal ng Diyos si David Hanggang naman nung mamatay siya, mahal kahit na pinarusahan siya. Pero nung nakakita na ng power, isipin mo, kahit na hindi niya asawa, kinuha. Diba? Yan ang nangyari. At marami pang iba na mga leader sa bayan ng Diyos noon na natukso na gumawa ng masama. Para mawala yung korupsyon, walang property. Pag walang property, walang pera, ano kukurapin mo? Di wala. Di ba? Wala ka kukurapin. Kaya ang Kristo at ang mga apostol, wala nun. Wala silang property. Hindi nga nagturo ang Kristo na magtayo ng chapel o ng kapilya o ng mga templo Hindi nagturo. Ang sabi niya, kayo templo, yung katawan mo. Kaya ang investment mo dito sa katawang ito, material and spiritual, pakainin mo itong katawang ito. Ayan. Yan po ang aming inirirekomenda sa inyo. Check it out and you will feel the freedom that God is actually offering
for every individual who wants true freedom. Yung gusto nilang kalayaan na galing sa Diyos. Pero kayo po na nandiyan sa iglesia, mahal namin kayo. Hindi nyo kami kaaway. Huwag nyo kaming ituturing na kaaway. Bagamat ipinipinta kami sa inyo na kami mga rebelde, wala ho kaming pinagre-rebeldihan. Tinututulan lang naman namin yung maling aral, no? At saka maling pamamaraan, yung maling pamamahala. Kasi ang pamamahala na gusto natin, yung pamamahala o sistema na galing sa Diyos. Alam niyo, ang Kapatid. bilis lumipas ng oras, ano? Sa kalating oras na pala tayong Oo nga eh. nag-uusap. Kaya tayo po ay papaalam na Manalangin. po, no? Maganda ang ating pinag-usapan. Yes. Para makapagbasa na ng libro si Brother Erning. Dami niya pambabasa-babasa. Okay, bueno, tayo ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin, ano, at mga kaibigan. Mananalangin po kami tayo. manalangin na. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo sapagkat patuloy kang nahahabag sa amin na ipararating sa mga tao ang nais mo at sana po'y siya sa atin nila ang kanilang mga narinig upang matiyak kung ito nga ang dapat na sampalatayanan at sundin. Patawad po sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo po lahat ng iyong mga tinawag at pinili at pagpalain mo ang lahat ng mga namumuno sa bawat bansa na ang kanilang mga pagpapasya sa ikabubuti ng mga mamamayan at hindi sa ikasasama. Gayon din ang mga nangangaral ng mga salita mo na pag ginagamit ang Biblia o mga banal na kasulatan, maituro ang mensahe na nanggaling sa iyo, hindi yung mensahe na gusto nilang palabasin na paniwalaan ng tao. Tulungan mo kaming lahat, Ama. Patawad sa aming kasalanan sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, sige. At ako'y magbabasa pa nga ito. Oh, Ang dami niyo libro ko, babasahin. dami kong babasahin. Ako, ano lang, konting letra lang ito, 4. Sige. Night Good po. night. Good night.